Usapang film pa rin tayo, pero this time for Cinemalaya 22. Pero ayon sa VFS Global, tumaas ng 8% ang visa applications dito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Patunay na marami sa ating mga kababayan ang gustong makapag-abroad. Pero ang tanong, gaano nga ba talaga kahirap at ka-stressful ang mag-apply ng visa? Sa totoo Na-try lang mo yun, na yun? Leslie, hindi pa ako nag-apply eh. Hindi Oo. pa eh. Pero yan din ang struggle ng marami sa atin. At ang mismong kwentong ito, ang naging focus sa isa sa mga entry sa Cinemalaya 22. Kasama natin ngayon ang direktor ng Status Rejected, Direk Van Leonard Pascual, at ang writer na si J. Mark Castro. Good morning, salamat Pagi, and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hello po, good morning po. Congratulations, trending ang Status Rejected. Kaya Yes, saktong-sakto. maganda. At nandito pa sila ngayon para sagutin ang ating mga katanungan. So, anyway, direct pag-usapan natin itong entry niyo for Cinemalaya 2026. How did you come up with a story tungkol saan ba itong Status Rejected? Actually, inspired talaga siya sa lola ko at sa family ko. At ayun, as a lola's boy din. Okay. Ayun, doon siya inspired. And tungkol siya kay Biring, isang lola din na 69-year-old na may pangarap makapunta ng Amerika. Kasi feeling niya sa bahay, nag-iisa na lang siya, ganyan. Pero ilang beses siyang nare-reject sa US Embassy. Not until one day, sinabi ng kanyang best friend na, what if itry mo mag-fiancé visa? Maghanap tayo ng afam. Ayun. Parang medyo common story yan, pero it makes it different, syempre, kapag pinanood natin ang Status Rejected. Kung nakaka-relate ang maraming mga Pilipino. Yes, maganda talaga. Dapat supportahan at panoorin yan. Showing na yan kasi. O, Yes. saktong-sakto. Oo. Pero kay Direk Vahan, ikaw kasi yung pinakabatang feature director no, ng Cinemalaya 22. Yes. Kumusta yung pakiramdam na pakikipagsabayan sa mga, of course, may mga batikang director Oh, na ilan rin taon ka na dyan. ba? 26 po. Oh. 26! Bata. Oh, di ba? At the age of 26, director na agad. Correct. Sobrang surreal sa feeling kasi yung mga kasabayan ko, mga idol ko rin, yung mga professor, mga teacher na rin sila, tapos may mga past feature films na rin sila. So, sobrang parang nakaka-validate sa feeling na, Okay. hala, nakagawa na ako ng full-length film, tapos kasama ko pa yung mga idol ko, parang gano'n. Wow. Masarap talaga sa feeling yun, Kaya nga di ba? eh. Those people you look up to, someday, isa ka na rin sa maging mga veteranang director dito sa Pilipinas. And why not makilala internationally? Correct. Pangilang pelikula mo na ito, if you don't mind? First feature-length film ko po ito. Okay. And Pero you've been doing short films? Yes. Okay. Ano yung pinakamalaking pressure na yung naramdaman sa paggawa ng Status Rejected? Siguro ang pinakamalaking pressure, ayun nga, kasi first feature ka siya, tapos ako din yung pinakabata, na dapat maging maayos siya at ma-achieve ko rin yung mga goals ko as a director, yung vision ko. Ayun. Okay. Uy, for Jmar naman, kumusta naman po yung paggawa or pagbuo po ng script for Status Rejected? Ano po, it was really very collaborative naman po. Okay. Tsaka, coming in, nabuo naman na po ni na Direk at saka ni Ivan yung spine ng story. So, kagaya nga po ng nabanggit ni Direk, working with him, na kahit batang-bata pa siya, alam na niya kung ano yung gusto niya sabihin. So, as a writer, lagi ko po din kinoconsult sa kanya na align ba sa vision niya yung mga revisions na gagawin namin. Kasi nga po, dahil first full length nga po niya to, siyempre gusto po natin na makuha talaga yung intention ni Direk. Pero you've been doing full-length films for a while now. Yes po. Nakapag-sulat rin po ako ng mga At least, di ba, kumbaga naging katuwa ni director, talaga very Correct. considerate and collaborative, di ba? You know, many people are really afraid of rejection, di ba? Pero because lahat tayo dumadaan dito, what could be your takeaway? Or I mean, ano yung pwedeng maiwan sa ating mga manonood right after watching this film? Kasi di po, part na po actually ng buhay natin yung rejection. Kasi yung bata pa lang po tayo hanggang sa pagtanda. Pag Di di po na ba? pagbibigyan. Yes, sa bahay pa lang. Huwag mo kainin yan. Ganyan. Sa school, naku, bawal yung buhok mo. Tapos sa office, di ma-approve ng boss mo yung... Yung leave mo. Yes. Di po ba? O pag swipe right, swipe left. Mga Okay. ganyan. Ayun, rejected parang din yun. yes. Ako, ang sakit nun. Tama. Aray. Pero meron pa pong mas masakit. Ano yun? Yung pinakamasakit, syempre yung rejection na Okay. hindi sinasabi. Ah. So, feeling ko po yun yung gusto naming maiwan din sa audience na may mga rejection na mas masakit kasi hindi sila
din-verbalize. Parang Hindi ganun na. nalalaman yung sagot. Yes, so nagkikreate na siya ng walls, di po ba? Yung mga pinto na hindi na nabubuksan. Ganyan. Ayun, oo. So, para after po sana yung audience, ma-feel nila yung emotion, yung loneliness ng mga ginawa ng silent rejections para ma-process din po nila yung yung mga relationships nila sa mga mahal nila sa buhay. Pinakamasakit yan eh, silent breakup, silent rejection. Hindi ka na binabalikan. Oo, silent films. May mga silent films, di ba? May malam. Pero ayun nga po, yung rejection naman is redirection. Yun. Pero hanggang kailan marirealize sa redirection pala Oo yun? nga. Baka after Kasi the iba, rejection, matagal you eh. feel directionless. Kaya nga. Diba? Oo. Tulala ka na lang. Pero Direk Fan, marami po nagsasabi, mahirap pa rin ang estado ng indie cinema sa Pilipinas. Lalo na po sa pagdating sa distribution, audience engagement. Gaano po ba ito katotoo sa tingin niyo po? Totoong-totoo po siya. Actually, maraming magagandang pelikulang Pilipino na konti lang ang nakakanood. So, I think mas dapat magkaroon ng access tsaka visibility Oo. sa mga local films. Kasi sana umabot siya sa mga malalayong lugar, sa mga malalayong probinsya natin. At ayun, sana mas magkaroon ng more distribution tsaka marketing din sa pelikula. Tsaka ayun, sana maraming sumuporta din talaga dapat sa mga pelikulang Pilipino. Correct. Agree. Pinaghirapan nila yan. Tsaka magaganda yung mga storya. Yung hindi mo siya yung usual na mapapanood sa mainstream, ganyan. Kaya nga pag diba? may nag-status rejected, ganito na itsura ko. Mga po dyan, I feel comfortable absorbing the film. Tatanggalin ko bigla itong hedges ko. Oo. Diba? Salamat, Ganun na lang Indonesia. Uy, going back to your film, sino-sino ba yung mga cast natin dito? Sino-sino yung mga dapat abangan ng ating mga audience? So, pinagbibidahan po ito ni Tita Ruby Ruiz. Wow, uy, And pakagaling then, na actress niyan. anak niya dito ay si Alessandra De Rossi at Carl Medina. Then, ang anak naman ni Alessandra De Rossi ay si Yani Villarosa. At nandito rin ang kanyang best friend, ang best friend ni Tita Ruby, which is si Tita Beverly Salviejo. Ayun, kamusta naman Perfect. yung relasyon mo sa mga artista? Siyempre, karamihan sa kanila veterano na. Did you feel Did you feel the intimidation? Parang napaatras ka ba? Or were they also collaborative? Actually, hindi sila intimidating. Sobrang nila, lambing, tsaka sobrang saya nila co-work. Especially Tita Ruby kasi very motherly siya Okay. sa shoot. Tapos, ayun, everyday na Lola's boy ka. ganyan. Saktong-sakto. Oo. Ayun. Uy, naku, sana talaga abangan dito ng ating mga ka-RSP at manonood kami ni Prof. Yes, dapat. Diba? Supportahan natin Supportahan. lahat ang pelikulang Pilipino. Correct. Supportahan natin ang Cinemalaya. Ang mga independent films na talagang nagpasok doon sa panlasa at sikmura ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Direk Van Pascual at Jay po. Thank you Marcos. so Thank you po. much.